So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, ito naalala niyo po ba yung nangyari po sa Davao City? Nung pumunta po si PBBM sa isang eskwelahan at sinigawan siya doon ng mga estudyante na bangag, bangag, no? Putahan na mga bangag, di ba? Oo. Alam niyo, ganyan po kabobo tong mga DDS na to, no? Kahit itong mga bata na to. Kasi ako mga ka-Streetwise, no? Ako may aminin ako sa inyo Ako kick out po ako nung high school ako sa isang eskwelahan. Kick out po talaga ako. First year, second year high school. Nung pag second year high school ako, na-kick out ako. Well, kasi talagang sutil talaga ako eh. Pero mga kababayan, no, kapag ako po lumalabas po ako at dala-dala ko po yung uniforme ko, private school yan. Kumbaga dala-dala ko yung, alam ko sa utak ko, second year high school lang ako, nakita ko loko-loko ako, kailangan ko protektahan yung uniforme ko. Kasi ganun kasi ganun yung tinuro sa amin sa school eh. No, yung uniform na yan, kung ano man yung gagawin ninyo kalokohan sa labas, apektado ang eskwelahan. Ayoko nang ganun, di ba? Kick out ako nun at alam ko makikick out na ako nun. Pero itong mga estudyante nga po sa Davao City, public school na nga lang mga kababayan, no, binastos pa yung presidente. So tingnan niyo to, no? Ganyan po talaga kapag naturuan talaga ng DDS culture, no, nawawalan talaga ng common sense. So ito yung balita kanina, no? Kanina ba to? Kanina nga, the Department of Education, no, School Division ng Davao mismo to of Davao, on Wednesday issued an apology over the inappropriate behavior of several students during the visit of President Ferdinand Marcos Jr. Kaya, ito pala nailipat. Lipat ko pa. So yan so ibig sabihin nito, buong Davao, no? Buong Davao to. City Division School Division pala. So School Division pala ng Davao. So ibig sabihin buong Davao to. So, nag-apologize po sila kay PBBM. Well, kailangan ba mag-apologize? Sa tingin ko, for the sake of the at least nag-apologize kami. Pero importante dito, anong ginawa nyo sa estudyante? No? In the first place, di nyo pwedeng i-kick out yan dahil doon kasi baka lalo mapariwarayan. No? Okay. So hindi lang po nakakaalam. Mukhang alam nyo naman natin nangyari dito Ito yung video Play natin Alam mo si PBBM mga kababayan, hindi na po naapektuhan sa ganyan. Hindi naman po sa pagiging manhid pero sanay na po siya sa ganyan. No, from the start po na sila po siniraan nung sila po'y wala dito sa Pilipinas. Tingnan niyo, 'di ba? Naalala niyo, 'di ba? Nung ang pamilya Marcos nga po ay sinipa papuntang Hawaii. Paway. Yung Paway Hawaii pala, no? Akala daw ni Apo Lakay Paway, yung pala Hawaii pala. Oo. Grabe po siniraan ang pamilya Marcos. Grabe po talaga. At maraming naniwala. Bukod doon mga kababayan, tinuro pa sa school. Ako naalala ko yan, no? Nung elementary po ako, ayan ang turo sa school. Nung pasama ang mga Marcos, pero eventually, di ba? Nakapag na-redeem nila yung sarili nila. Kaya sa dinami-dami po na pinagdaanan ni PBBM, wala na yan. Yung ganyan, Sus ko. Bangag-bangag. Ay, alam niya, lubot ko na. Hindi ka namin lubot ko. Ay, Daddy. Ay, loko yan. Gago lang yan, lubot ko niyo Kaya dali sila kaya, pinarinig mo sila. Spain naman. Yawa mo mo taon tana! Wala, Bisaya talaga, no? Isag ako'y makating, parang nga na makipay na. Makating, Wala, no? Masakit sa tenga talaga yung Bisayang lingwahe, sa totoo lang.
Dati, alam ko, masakit sa tenga yan eh. Pero mas talo ko siya na-realize mula nga po nung naging presidente si Digong. Di ba dati pag may naririnig akong dalawang Bisaya na nagsasalita, no? Parang sakit sa tenga. Pero pinapabayaan ko lang. Pero simula nung naging presidente si Digong, wala na. Puta, mas doon ko talaga na, masakit pala talaga sa tenga, no? Lalo na pag ganyan yung sinasabi. Oh. Lupad ng mga yawa. Patay na na. Iyo, part. No. Lupad na mga yawa. Eh, ikaw, ano ba narating mo sa buhay mo? Palamunin ka. Pinatulan yung bata. No? Kami, RPG na eh. Si Madam Imelda Bisaya. Parang hindi ba waray? Bisayang waray ata, no? Si Madam Imelda Marcos. Tapos na pala. So, ano nangyari pagkatapos? Saan na tayo? Balikan natin yung balita, no? So, sabi dito, 50% reading comprehension part ng Mindanao. No? Region 11. Baka di pa marunong magbasa yung mga yun. Oo nga pala, no? Kung mapagsalita sila, marunong na ba kayo magbasa? Ewan ko ba, no? Puta. Alam niyo mga kababayan, no? Ito, naalala ko lang, no? Itong mga bobong mga DDS po sa Davao City, bilib na bilib po sila. No? Kay Sara Duterte. Next president nga daw, eh. Puta, tingnan mo nga, si Sara hindi marunong gumamit ng laptop. Di ba? Sabi niya, di ako marunong gumamit ng laptop. So, ibig sabihin, pag nag-zoom meeting siya, meron siyang taga-pindot. Si PBBM, mga kababayan, yung utak niya nasa AI na eh. Ayan ang sinasabi ko sa inyo eh. Mga bobo kayong mga Bisaya kayo dyan sa Davao eh. Hindi, seriously, bobo kayo. Sing bobo niyo si Sara. Mas bobo pa kayo kay Sara. Puta, hindi marunong gumamit ng laptop, bilib na bilib kayo. Samantalang yung minumura ninyo, AI na yung pinag-uusapan. No, paksilikan na yung pinag-uusapan. Tungkol na sa AI. Tungkol na sa future ng Pilipinas. Na tayo po, sana, hindi po tayo mahuli. Parang nangyari po sa Bataan Power Plant. Ano nangyari? Sa Bataan Power Plant, pinulitika. Napag-iwanan tayo. Ganoon din po yun sa paksilika. Harang-harang kayo dyan. Tapos eventually, napag-iwanan na naman tayo sa technology. Di mukha na naman tayong tanga. Tingin sa kuryente, mukha tayong tanga. Hindi, seriously mga kababayan, masakit man pakinggan. Puta, tayo ang isa sa pinakamahal na kuryente sa buong Asia. Kasi yung Bataan Nuclear Power Plant, nagawa ni Marcos, pinulitika. Ewan ko, no, kung makapanlait talaga, no, puta. So ngayon mga kababayan, dito tayo. DepEd Davao apologized over student behavior during Marcos visit. So, di ba, binisita na kayo, binastos nyo pa. Butterbonia, no? Okay, so sabi dito, ano ba? So, ano nangyari? Sabi dito, okay, so the Department of Education, Schools Division of Davao City, so Davao lang talaga ha, so ibig sabihin buong Davao to, on Wednesday issued an apology over the inappropriate behavior of several students during the visit of Ferdinand Marcos Jr. According to the school division, the 4 learners, so apat na estudyante pala yan ha, the 4 learners involved are undergoing appropriate disciplinary measures, guidance and counseling, and values formation interventions on responsible behavior, digital citizenship, and respect for others. Okay. So, ganun yung nangyari. Alam nyo, ito baka mamaya ang gawin nyo lang dito, mild na discipline. Ako mga kababayan, naabutan ko yung teacher nanununtok ng likod eh. Ako naabutan ko yung teacher ng babato ng eraser. Ngayon, kapag magsusumbog pa ako sa nanay ko, ako pa mali. Pero nung high school ko, iba na eh. Nung elementary ako, ganun pa. Diba? Nagsumbong ko sa nanay ko eh, "Ma'am, sakit ng likod ko, sinuntok ko ng teacher." "Bakit pa naman ginawa mo?" "Dapat lang sa'yo yan! Di ka nakikinig!" "No, puro ka bulakbol!" Ganun yan, no? Yung nanay ko na, nalala ko yun. Kaya di na ako nagsumbong eh.
Pero nung nag-high school na ako, wala na, bawal na yung ganun. Then ano bang point ko kung mga kababayan? Di ba? Sili na binabato sa'yo. And then ngayon mga kababayan, no? Ano na kasi ngayon eh? Kung disciplinary action lang naman yung pag-uusapan dito. Kasi sabi ko nga, ako po kick out po ko nung high school eh. Kapag kami po pinapagalitan, tuwan-tuwa pa ako. Kita nyo, kaya nyo yun? Hindi nyo kayang gawin yun. Di ba? Ganun ako. Oo. Sabi ko sa inyo, sobrang, ano ko ba? Ito yung mga bagay na nagsisiyong ko sa buhay ko eh, no? Pero, baka sa pagkikwento ko sa inyo, baka sabihin nyo, niloloko mo naman kami. No, niloloko mo naman kami, nagawa mo yon sa school nyo? Oo, nagawa ko talaga. No, bastos talaga, kung bastos talaga ako nun. Tapos pag pinapagalitan pa ako, di ba? Hindi ako pwede saktan eh. Di ba, hindi ako pwede saktan. Nag-iba na yung education system nung high school ako. Proud pa ako. No, kaya niyo yan? Ha? Ganun pa. Sana itong mga gagong estudyante po na to, sana ma-realize nila na mali yung ginawa nila. Ayun lang yun. Nainis ako doon pinagalitan na nakangiti pa. Hindi kasi ano bang instances na ginawa ko? Di talagang ano ba? Actually, inahanap ko siya sa Facebook eh. Meron akong teacher talaga na paborito ko talagang bastusin eh. Nung high school ako. Talagang as in bastos kung bastos talaga, no? Oo. Ewan ko lang, no? Pero pag pinapagalitan pa ako, tuwa pa ako. Inahanap ko siya sa Facebook. No? Pero hindi ko makita eh. So by the way, okay, so ngayon ito na nga nangyari. Yung mga estudyante po is guidance and counseling and values formation interventions and responsible behavior, digital citizenship and respect for others. Oo. So sana may matutunan yung mga bata na to, no, na ay hindi ko nagagawin sana yan. Pero by the way mga kababayan, no, ayan po ang napapala kung ganito po yung iniidolo nila. Ganyan, nagmumura, no? Putang ina ninyo lahat. Takero, nagmumura ka din. Hindi naman ako vice president. Alam nyo, minsan yung mga DDS dyan, konting gamit ng utak ha. Takero, ba't mo sinisita si Vice President, our poon, no, Sara May Putok Duterte, no, na nagmumura. Ikaw nagmumura ka rin naman. Ako vlogger ako eh. Ito, hindi naman ako Vice President. Ito, Vice President to eh. O tingnan nyo, Vice President, Mayor ng Davao. Ano nangyari? Naging halimbawa ng mga bata sa Davao City. O hindi lang yan, tingnan nyo. Malamang alam nyo rin yan eh. Ito. O yan o, kay Pulong. Ay, kay Pulong. Kay Baste. Isa lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ng gratbo ni Bongbong Marcos. Bakla talaga to, no? Ulo. Ay! Basta, anong ulo ba gusto mo? Ulo ko na lang. Gusto mo ulo? Ulo ko, basta gusto mo? Basta yung ulo ko gusto mo? Ano, sogo tayo? Ina nyo, yung mga Duterte na to, no? Kaya nga ganyan eh, no? Kaya bastos po yung mga bata sa Davao City. Nagiging normal po kasi yung ganyang klaseng mga salita no, ng mga leader nila doon. Kayo ba nakita nyo, di ba, nagmura si Lisa Marcos? Si First Lady Lisa Marcos, nakita nyo, di ba, nagmura yon? Si Sandro Marcos, nakita nyo na nagmura? Si PBBM ba? Si PBBM, wala, di ba? May may culture. No, ang tawag doon, culture ang tawag doon. May respeto sa tao. Kaya nga pag si Sara naging presidente, mga kababayan, bastos na naman po ang buong mundo. Eh, sabi ko nga mga ka-streetwise tayo mga Pilipino, isa sa mga pinakamagandang kultura sa buong mundo. Di ba? Tayo mga Pilipino, no, isa sa mga pinakamagandang kultura sa buong mundo kasi tayo, may respeto po tayo. Ito, sinasabi ko na ito dati pa eh. Tayo po, may respeto po tayo, no, sa mga sa Diyos. 'Di ba? May respeto tayo sa Diyos. May respeto tayo sa babae.
ayaw natin ng patayan. Pero simula nung naging presidente yung Duterte na yan, ano nangyari? Lahat lang yan na magandang kultura ng Pilipinas, no? Nawala po yan. Nawala yan. Ngayon, okay lang ngayon. No, murahin si Pope. Puta, minura si Pope, nagpalakpakan pa yung mga tao. Kita mo naman katangahan na yan. Ngayon, okay lang ngayon, di ba, na bastusin yung mga babae. Tinan nyo si Digong, manyakis, di ba? O yung patayan. Ngayon, okay lang yung patayan. Alam nyo, hindi talaga ako pabor sa ganyan eh. Patayan ng panahon ni Digong, sinong huhusga para mabuhay at mamatay? Mga Duterte? Gusto nyo ba yon? Taka na, itong mga DDS, okay lang sa kanila yan eh. No, ikaw, mamatay ka. Ikaw, buhay ka dito ka sa kabila. Buhay ka. Tabi dyan, baka tamaan ka. Ikaw, mamatay ka. Ganon. May tawag dun eh, no? Kalimutan ang tawag dun. Pero, kapangit, no? Ang pangit eh. Na tayong mga Pilipino, may isang Duterte na siya ang naghuhusga kung sinong mamamatay at kung sinong mabubuhay. Kaya nga naniniwala po tayo sa due process. At least may proseso. Hindi yung ang magdi-decide isang tao lang, si Digong. Pero by the way, no, ulitin ko lang, sana nga po na itong mga kabataan na binigyan nga po ng disciplinary action, sana may matutunan. Hindi yung, puta kita nyo, gawa ko yun eh. Galing ko, no? So yun mga kababayan, so kayo po, naiwanan muna natin yung topic na yan, no? Kasi